As you know, ano po, kasama ng Iran ngayon at mukha pong may mga bantaan ng gantihan na mangyayari dito. Ano ho ba ang effect nito pong gulong ito involving Iran ngayon sa magiging lagay po ng presyuhan ng krudo sa world market? Sir Ted, no, sa punto na to, wala naman hong actual disruption sa fuel, sa oil production, ng isang bansa na yan na na-involve na talagang producing country, yung Iran. Nagpuproduce yan ng around 3 million barrels per day ng oil. Pero ang estimate ho niyan nung average ng 2023, kalahati, halos 1.5 ang ini-export. So ginagamit ho nila internally yung kalahati ng oil na yan. Definitely ho, hindi ho hayaan ng Iran kasi yan ang pinaka-major source of revenue ng Iran. Lalo't na-engage sila ngayon sa conflict, lalong kailangan nila ng revenue. So, hindi ho natin napakalayo ho sa pin na ihinto ng Iran o lubasadin dahil sa conflict yung nangyayaring oil production. Except na lang, Sir Ted, no, kung yung tamaan ng mga missile, for example, ay yung mga oil-producing field. So far to date, wala pa hong ganyang report. Ang kanilang production pala, Sir Ted, no, yung 3 million barrels na yan is accounting around 3% of the global supply, no, including the internal use nila na kalahati dyan, mga 1.5 million barrels per day. So, ang ibig sabihin nun ngayon, kung mayroon hong nangyayari, may nakita na kami kasi for the past 2 days, pababaho ang trend eh. In fact, ang unang computation kahapon, may rollback next week. So ngayon, itong Wednesday, yung the third trading day, umingkrease ho yung trend ng price. So ang suspecha talaga natin nito, Sir Ted, kasi wala naman hong ibang nangyayaring global impact doon sa event na nagkakaroon ng global impact doon sa oil, except itong nangyayaring Middle East problem. Ito yung speculation for the meantime. Opo. Hindi ito fundamental in nature. So, mayroong speculation, most likely mga trader, ginagamit so ang speculation na to para i-increase. Pero wala naman hong actual disruption, wala naman hong nangyayaring pagkakaroon ng problema sa supply sa Persian Gulf. Lalo na, Sir Ted, ang supply ho na pinanggagalingan ng ating ng buong mundo para i-distribute yung galing Middle East, nasa Persian Gulf po. Magkaharap ang Iran, Saudi Arabia. Wala naman hong gulo. Ang nandun sa gulo, papunta dun kay Israel sa side ng Mediterranean. Hindi naman ho yan. Napakalayo ho talaga dyan sa Persian Gulf. Okay, sige. So these are speculative effect ang nangyayari kung ito'y totoong nangyayari talaga sa price. Nakikita na ho natin kahapon umingkrease mo ang price. Opo. Kahapon nag-decrease o nag-increase? Yung past 2 days kahapon ng computation namin, gamit lang ho namin ang Monday, Tuesday. Okay. So, ngayong umaga, mayroon na ho akong computation. Nag-increase ho ng ang Wednesday na trading price. So, okay, sige. Opo. Opo. So, tingnan ho natin, pag hindi ho ma-sustain ito hanggang Friday, baka nga ho, magka-rollback pa tayo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.